Paano kaya natin matatanggal tong tekpo na to? Father's Day kahapon, wala ka. Na, mabilis lang pong patayin yan. Dito oh, silipin natin itong kina Ate Jen. Ay, grabe. Oh, ayun oh. Dito hanggang ngayon may tubig pa. Dito dumaan yung tubig. Ano? Aro. Ayan, mga ka-farmer, magandang buhay. Dahil kami po ay binaha at may pumasok si Dexter. Ay na. Dex, nakita mo ba yung pang-spray natin? Power spray. Yung kulay blue? Oo. Nasaan ba? Nasa stock room ba? Nakikita mo ba doon? Saan stock room? Ah, doon sa bodega. Tingnan nga natin kasi haro, talaga naman. Paano kaya natin matatanggal tong tekpo na to? Father's Day kahapon, wala ka. Na. Ha? Wala, di nakakain. Oh. Pati kanin, ubos. Grabe po ang wala na. Si Rambo nagpahinga na. Saan si Rambo nagpahinga na? Puyat yun. Puyat. Bumili daw yata ang pits. Ah, kumuha ng pits pagkain ng baboy. Grabe. Paano kaya ito? Paano kaya natin bibiskartehan? Ayan. Ang lakas ng tubig, ano? Ibig sabihin yung tubig na galing siguro dito na tumawid yung ano, o dito din, ayan oh, iputik din. Tindi. So, isa po yan sa mga kailangang maayos yung ating flood control dito sa farm. Ayan oh, dito dumaan. Ayan. Ayan. Grabe ano. Yung agos dito. Ayan oh. Wow. Dito okay na. Maayos na po si Rambo, nilinis niya. Ang binahalang pala, ang pinasok lang po yung bagong gawang kwarto. Yung dito. Pero yun doon, hindi naman. Ang mali namin, bakit? Sabagay mataas na rin naman eh. Mataas na rin naman po. So kailangan namin ng, sabi nga ni Kuya, ang kailangan nyo dyan talaga yung proper drainage system na galing sa taas. Sabi ko, Kuya, isasara na namin yung doon. Pagka gumanda ang panahon, paprioritize namin. Sarado na po yung doon. Sabagay, kaunti lang naman. Sabi ko, kahit mga 4 na hollow blocks maisara mo, pwede na yon. Pwede pa rin naman humakbang. Basta importante yung lakas ng agos po ng tubig doon, yung mapigilan. Bahala na sila kung saan dadaan. Basta kami sarado na dito, di ba? So ganun lang naman yun eh. Oh, ayan dito. So ito, kailangan din nating tambakan to pagka tayo po ay nagpagawa. Syempre kailangan natin i-elevate ito, tataas. Kaya medyo palagay ko hindi tayo aabot pagka ganito po ang panahon. Hindi natin mapapagawa ito, pero siguro tingnan natin kasi kailangan din po ng tambak eh. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng, sa bagay yung kubo pwedeng gawin at kasi sana sa December ano, makakamabitin po tayo sa space eh. Gaya kahapon, gusto talaga nila kubo. Natutuwa naman po ako, thankful ako dahil syempre, 'di ba? Hanggang ngayon tinatangkilik pa rin tayo, although marami po ang hindi sabihin na hindi din naman lagi nasisiyahan sa aming success. So, ganoon talaga. Hindi lahat masaya, 'di ba? Sa kapwa. So, pero kami naman, as long as wala ka namang, 'di ba? Magsisikap ka. Alam mo sa sarili mo wala ka namang inaapakang tao, wala kang
sinasaktan, wala kang inaagrabyado, di ba? Hindi business ka lang naman at makatulong ka sa pamilya ng ating mga tauhan na makapagbigay ng trabaho. Sabi nga nila, sana kuya tuloy-tuloy. Kasi okay naman na po sila, di ba? So sabi ko, malay natin pagka nakapagpagawa tayo ng kubo rito, yung kubo natin na malay mo mag-open up ng opportunity. For the meantime, hindi pa natin alam yan. Pero pagka, di ba, na andyan na, nakita natin, dun mo lang biglang sa'yo na, uy, pwede pala tayo magganito, pwede magano. So, sabi ko, pasensya, be patient lang tayo na lahat naman ng biyaya ng Panginoon dumadating sa tamang panahon, di ba? Huwag nating madaliin. So, basta tayo magsikap, magtulungan, di ba? So yun po yung sinasabi ko sa kanila. Ayun grabe. Uy, putik yun So ito yung dito tinanim ni Kongkong, maganda kayang mailipat sana, medyo ayun dito dumaan. Ayun doon po yung butas, dito dumaan na yan, dito na. Pero meron din pong tumakbo papunta doon. Sobrang lakas. Hindi ko ma-imagine kung gaano po kalakas yung ragasa. Ganda sana umaga na kuhanan, maganda sana ng scoop yun, mga farmer. Para tayong reporter kasi. Maganda sana ng scoop yun. Pero ganoon pa man ay uy, grabe ito. Naging bodega na to. Dito naman din tinambak yung mga ang nangyari kasi ganito. Paano ba to mga farmer? Naglinis syempre yung mga pwede pang gamitin, ayaw naman ipatapon ni Papa Yam. Ito ikakalakal mo bang mga yan, nagagamit po yan pang forma, pang so naghahanap kami ng pwedeng paglagyan din na, di ba? So usog-usog lang kami. Pero kasi ito habang may mga improvements tayo, kagaya niyan mga forma na yan, pag nag-box po kami ng mga sisimentohin na dyan, kubo, gagamitin din yan. So, hindi po yan, di ba? Uy, dami pala yung luyang dilaw dito. Grabe. Ayan. So, yung langkuhas natin, medyo gaganda yan. So, sana wag naman na po tayo munang ulanin ng matindi. At kailangan nating makarecover ng kaunti. Ayan. Grabing putik. Ipapaya pa dito si Rambo Nasaan ba yung langkwas ko? Kailangan wag kang mamamatay, langkwas. Langkuhas. Ito yung mga langkwas ko, mga ka-farmer. Yan. Ating mga langkwas yan. Yan. So ngayon tag-ulan, buhay sila. Ayun pa ayos naman pala. Hindi naman sila ayun pa yung mga langkwas pala yun, hindi pala luyang dilaw. Oo, I think langkwas hindi ko lang ako parang langkwas. Ito na yung katmon. Langka. Ilang taon pa kaya itong langka natin na ito? Huwag ka naman gumaya dun sa isa. Mamunga ka naman at diba si mama tumatanda na rin. Para makapaggulay naman kami ni mama ng masarap na langka, mga farmer. Ayan. Uy, grabe pala talaga dito. So dito rumagasa yung tubig Hindi ko ma-imagine Lakas naihipon. Sa bagay kasi doon makukulong. So ipon talaga. Alas 3 daw nangyari. Alas 3 ng madaling araw. Wala, nakasarapan ng tulog namin Ay, buti na lang, ganun lang mga farmer. Diba? Flash flood is okay. Wag lang po yung flood na 3 araw na may tubig pa sa bahay ninyo. So ito naman tapos na, okay na si Rambo. Nalinis niya naman na. Nagawa naman agad ng paraan. Kumuha ng feed si kay G-Boy. Ayan, buti na lang si Rambo, pabayad na lang tayo, Gcash na lang, gano'n naman online.
kuha siya. Kaya kumuha ako ng feeds. Sige kako, online na lang natin. Ay, ilang kaya kinuha niya? Dalawa na pa. Yan na. Ilang kinuha mo ba? Dalawa na. Very good. Grabe naman tubig. Nakita mo ba kung gaano rumagasa? Sinilip mo? Malakas talaga. Grabe, no? Buti na lang, yung isa lang palang kwarto nun yung bago, ano? Nabuhay na naman yung mga kaibigan nating suso. Pero mabilis lang pong patayin yan. Dito silipin natin itong kina Ate Jen. Ay grabe. Ayun dito lang hanggang ngayon may tubig pa. Dito dumaan yung tubig, ano. Ito dapat sabi ko nga kung tutuunan lang po ng pansin nito, magandang itanim dito kamote. Talbusan mo lang. Everyday meron ka. Laki nito. Pwede mong gawing kung ilang beses ka ba nag-harvest, let's say every other day, o para everyday meron ka, siguro si mga 3 parts, no? 3 hati. So every other 2 days iikot ka, no? O pwede kang pumalya ng isa. Italbos ka ng kamote araw-araw. Alam ko isang tali yata 8 pesos ang kuha. Ang benta sa 15 na sa Angeles, sa malakas po yan. Actually magandang yan, yung mga ganyan lupa. Talbos ng kamote. Sabihin mo na magbayad ka ng isang tao o 2 taong taga-harvest. 'Di ba? May gugustuhin mo naman, sabihin mo na harvest ka o 500, 600 ka sa 'di ba? Kaya naman siguro. Ilang tali ang kaya mong ibigay siguro ng marami. Yun nga lang, syempre tututukan mo. Syempre may mga damo-damo din yan. May konti lang naman ang fertilizer. So ayan, maiba tayo. Etong kubo may kalog. Ang mali namin dito, maliit yung tubong pinagamit ko. Hindi ko din na-anticipate na may kabigatan din pala ito, mga ka-farmer. So ngayon iipitin namin to ng semento at magkakaroon to ng flooring. Ganda na. Ngayon, ganda ng kubo, nakita mo Dex? Kaya lang may kalog ng konti. Pero yung pinagawa kong susunod, detres na yung tubo. Ha? Dito, sa kabila. Wala, ito talaga hinahanap nila Ito talaga ang gusto. Yung mga ganitong parang may privacy ba. Ito po yung hinahanap nila. So, ayun. Kaya ako naman po ay nagpupush kahit nasabihin mong may gastos. Gaya ng sabi ko, syempre yung competition ay matindi, 'di ba? So talagang may gastos, may diskarte, may pag-iisipan mo. Hindi tayo pwedeng pakakampante na okay na ganyan. So kailangan talagang may inaano ka. So ako naman masaya dahil ang comment po nila dito sabi ay ang ganda naman, presko. So sabi ko inaayos pa po namin paunti-unti. So mayroon pa kasing room for improvements. Actually marami pa ang room for improvements. Ang na lang problema is syempre yung budget, 'di ba? Tapos syempre hindi ka naman pwedeng gumastos ng kahit sabihin mong may budget ka pero 'di ba? Pinaghihirapan naman So ayun, at the same time mga kaibigan natin, 'di ba? Na naandiyan para sa atin
diba, kailangan ano din, tawag dito, bigyan natin ng magandang yung kailangan talaga maging productive yung project natin, diba? So ayun, kailangan natin unti-unti lang, mas masarap yun eh. Sabi ko nga, sana next week pag maganda ang panahon, itong coming weekend, may isa na naman tayo may tatayo dyan, diba? Another big group na naman po ang kaya nating i-cater dito, diba? Kahapon nga dito mayroon nakadalawang group ito eh, si Rosel nakadalawa din, dito may kumakain din po. So maganda, kaya lang kasi gusto ko po kasing mangyari dito, parang nagpi-picnic kayo. So marami ang nagsasabi na shoutout pala kay Vernas Buko Pie. Yan, nag-send pala si ate, bakit daw hindi kami mag seafood platter. Ang problema po natin sa seafood platter, kagaya ng let's say shrimp na halabos lang or alimango, ang magiging problema po natin dito is the langaw. Talagang magtatawag po yan kahit saan mo dalhin. Hindi po natin pwedeng sabihin yung kay ka-farmer maraming langaw. Wala, problema naman po ng buong Arayat yung last few months ago. Naging problema po namin talaga yung langaw. Pero ngayon ay controlled naman na po. Hindi na ganun karami. Although syempre open po tayo, 'di ba? Ay normal na po 'yun kasama na sa ating pero hindi na po kagaya nung dati na mga nung nakaraang last buong taon po hanggang ngayon. Mas maganda ngayon kasi naisara na yung mga poultry. At hopefully tuloy-tuloy na, no? Huwag na nating ipilit yung poultry na 'yan at marami po napipirwisyo talaga. Pati nga si Mayor galit na eh. Buti na lang ang mayor po namin na upo ngayon. Pinagpapasalamat ko naman dahil talagang yung kapakanan po ng taong bayan ang iniisip niya. Hindi siya oy ganyan tiis-tiis kayo o walang kibo. Hindi, basta't may nagreklamo, may hanggat kaya niya gagawin niya. Sabi niya nga magsara na kayo, hindi na ang Arayat, hindi na sa poultry, sabi niya. So ayun po. Kaya minimize naman na yung langaw po, hindi na ganun karami. At dati nagsasalita ka lang, may umaano sa salamin mo, yung doon sa may pwesto ni Saysay, ang dami talaga mga farmer. Pero awa ng Diyos na natapos na. So ayun, kaya ito naman for improvement na tayo. Kakaroon tayo ng pangalan, hindi ko lang alam kung saan ilalagay. Hindi naman po pwede sa nang malapit sa ulo, no? At baka mamaya maka-perwisyo naman tayo. Siguro dito na lang. Ayan. O kaya dyan, kita nila Honey ang pangalan nito. H-O-N-N-E-E, Honey. Tapos Maisel yung isa. Ayun, gaganda ng mga pangalan. So unti-unti lang tayo. Ito nga, kailangan pang barnisan at lihan ng kaunti kasi pa lang po ito sanding sealer pa lang to. Lilihain pa ng kaunti ito, tapos clear gloss ang ilalagay. Ito nga mga lamesa, gusto ko din pong ipagawa din. Medyo ng kaunti. Pero wag muna ngayon dahil yun, muulan pa, di ba? Ayun, kailangan din nating i-retouch yung mga mag-isang taon na din pala yun ay hindi naman, mag-isang taon na rin pala yung playground. So ayun, tayo po ay nagpapasalamat. Kahapon sold out, Sunday na naman tayo sold out, as in sagad to the bones, pati paa, 2 ulo na benta, mga paa. Yung mga paa kasi nire-reserve ko sana kay Erica. Andito nga si Alipit, ewan kung anong ginawa ni Bebe, baka binigyan niya na lang na naka-frozen doon na lechon. Kasi naghatid po siya ng mga yung crab paste din na ginagamit namin sa chili garlic with crab. Tapos sabay nagkakagatan na, nagbisita din po sila. So ayun, kakain. Then pagka nandito kasi si Erica, lagi ko sinasabi swerte kasi lagi pong ganun ang senaryo. Ganun na naman kahapon. So thankful tayo mga farmer kasi busy tayo. So pagka ganun ang sitwasyon, parang lalo po ako na-inspired na magdagdag pa, mag-improve kasi syempre, di ba?
Anong para saan yung improvement mo kung wala nang pupunta? 'Di ba? Pero November, mga uuwi ng December, nag-promise na po sila na ka-farmer, sana may ayungin na, may red tilapia na. So ayun po, maiba tayo yung seafood platter na na-disturbo tayo. Hindi po tayo po pwede dahil talaga magtatawag po ng langaw. Ngayon, pwede po tayo mag-seafood, mga sinigang, may sabaw. Pwede tayo mag-seafood, let's say yung sweet and sour. Mga hindi po ganun ka nagtatawag ng ngawla. So, tingnan po natin kasi yung red tilapia, pagka yan po ay napalaki natin ng mga 800 grams, hopefully, God willing, mapapa 800 grams natin to 1 kilo, yun po yung isi-sweet and sour natin, mga giant red tilapia na yan. Hindi po maliit lang, giant po ang ilalagay natin, di ba? Catchy ng konti. Malay natin, di ba, yung ulang din, magkaroon din tayo. So, hindi natin alam kung anong ibibigay ng Panginoon. At yung ayungin din, di ba? Yung ayungin naman, surprise pa yan. Ako gusto kong surprisehayin din ang sarili ko. Hayaan lang muna natin sila. At alam ko namang naandyan lang sila eh. Pero alam ko, slow grower sila. So, tingnan natin after 3-4 months kung ano na po yung ilalaki nila. Tsaka natin i-check. So, ayun lang. Marami na kasing excited. Actually, may pumunta nga dito kahapon. Ka-farmer, interested ako sa ayungin. Sabi niya gano'n. So, marami po ang marami ang na-inspired na maglagay ng ayungin sa pond because of what I did. Na parang na pwede naman pala. Na walang gaanong pumapansin dati. Yung mga hindi po pang negosyo sa akin kasi libangan eh. Tapos syempre tinatarget ko din yung pang negosyo. Pero ito more on libangan pa muna yan. Hindi po yan hindi po yan nangangarap ka na kaagad na papalakihin ko. Kasi nga slow grower yan eh. Marami nga ang nagsabi ka farmer. Nag-comment kay Laguna Fingerlings Laguna Lake na sinubukan namin yan. Kaya lang talo ka sa pakain. Pero sabi ko nga, kung ang tilapia binibili ng magkano, diba? Hindi naman ganun kalakas ang kain eh. Talo ka sa oras siguro. Pero at the end, pag sinuma mo siguro yung gastos mo at yung pakain mo at the same time yung kaya mong ilagay sa pond mo na sa tilapia. Sabagay maliit naman So ilang tonelada lang ang pero I mean, 'di ba? Baka ganun din eh. Kung maibenta mo naman ng magkano, yung tilapia bibilin sa'yo 105. Ipit na ipit ka nun. Hindi mo alam kung magkano lang isusubi mo dahil, di ba, kung kikita ka, lalo na kung tilapia lang ang alaga mo. Kung ayungin mga farmer, di ba, mapalaki mo siya. Kahit sabihin mong maglagay ka lang ng, may kumukuha sa'yo ng paila-ilang kilo isang araw. Let's say sabihin mo, bigyan mo ako ng 50 kilos kada araw, i-deliver o ihahatid sa bayan ng Angeles or somewhere na, di ba? Naisip ko lang pwede kung mapapalaki mo na siya na let's say, kasi ang price po sa Manila grabe, sabihin mo na lang kuhanin na lang sa'yo ng 400 per kilo yan. Ang bentahan po kasi nasa 700. Yung naalala ko kay Nanay Conching, 700 binigay niya sa akin eh. Anak, sabi niya ganun, ano lang ang tubo ko dyan, 100. 600 ang kuha niya doon sa konsignasyon. Can you imagine? Yung malalaki po yun yung mga first class na halos sa 3 fingers na ayungin, yung malalaki. Yung mga ganito kalalapan. Medyo maliit ng konti dito. Ganyan. So, siguro ganyan. O ganito, sabi mo ng ganito. Sabi mo ng 10 piraso, 1 kilo. Yung mga ganon. O 12. Ganun po ang presyo. So, sa tingin ko, kikita ka eh. Kaya lang, kailangan mong i-convert ng konti yung fish pond mo na, alam mo na, medyo may aeration ng konti. Baka pwede kang gumamit ng ng solar kasi gagastos ka din diba? So solar powered na may battery, tapos yung aeration na diba may bumubugang malakas, pwede siguro meron kaya nun parang alam mo yun, parang compressor ang dating, tapos ang buga ay pinong oxygen, diba? Lagay ka ng kahit doon lang sa dalawa, bumobomba ng ganun, diba? Malaking bagay po yon sa isda. So ayun.
Teka, 24 minutes na pala ako kakadaldan. Ayan. So si Dexter okay na. Pero makakapagsapatos ka na, hindi pa? Next week pwede na siguro na eh. Di kung hindi pa pwede, magpaka na lang muna. Ayan pa, tsinelas. Ano ang problema eh. Baka may maawa pa sa'yo. Di ba? Ika-ika ka. Oh, di ba? Ay, ayan mga farmer. Tingnan nyo nga naman ang senaryo natin. Paano kaya natin? Paano mo kaya maitutulak yung putik na yan? Hindi ko alam kaya paano kaya. Na? Hindi ko kaya paano. Dito kaya, umpisahan mo doon pa... Ay, brush. Pwede siya, no? Try ko kuya. Sana makahabol next week. Ngayon sana dadalihin ni Junjun sana yung mga paa. Kaya lang talagang wala eh. Grabe po yung ulan. Dito yan. Dito siguro na. Sa gitna. Problema natin yung isang lamesa. Minsan talaga pong punuan talaga eh. Grabe ano. Nakakatuwa. Ako po ay siyempre mapapabulong ka na lang. Minsan pag umiikot ka, mapapabulong ka na lang. Thank you, di ba? Sa blessing, sa lahat naman ng bagay gagaling sa taas, di ba? Minsan nga akala mo hindi maganda dahil nagkasakit ka, pero siyang nakakaalam ng lahat eh. Wala naman tayong dapat itanong, di ba? Basta importante take it as a blessing, di ba? Parang ganun. So ganun lang. At ako naman po ay pagka ganito, syempre mapapaano ka na lang ng salamat ng marami. Kasi 2 years ago o 1.5 year bago po namin simulan yan, hindi ko man naisip na, di ba? Marami nga ang nagko-comment na huwag mo nang ituloy, lang mangyayari dyan. Pero ito, awa ng Diyos, nakaisang taon na po kami mahigit at lumalaban, diba? So salamat ng marami. So ayan po mga ka-farmer ang ating part 2. So ayun na, tricycle ko gusto kong pumunta ng bayan ngayon. Ko na kaya ipasya lang mga bata, Kidzuna. Tama-tama, walang pasok. Tingnan natin ang panahon pagka hindi na po lumakas ang ulan. Sabagay wala naman daan ng kasi si Nenay nakakatuwa. 2 years old pa lang po yan, pero parang matanda na ako. Laging ang top fan pala ni Nenay, naku marami po kayo. Naandyan sina Ate Mer, sina Ate Maria Dayaw, sina Auntie Flower, sina Tito James Retaford. Marami po ang ni Nenay fan, sina Tita Susan, sina Ate Sylvia, na natutuwa po sa kanya kasi kakaiba daw na bata. Pero hindi nagbubunga ating papaya. Ayan, nalalaglag po yung So ayan, marami pong salamat at tutuloy ko pala yung aking vlog dito. So happy birthday ulit kay Tito Charles, baka abot pa. Tito Charles Domingo, kausap ko po siya kahapon at thank you Tito sa suporta at happy birthday ulit sa'yo. Proud naman ako na sinuot mo pa yung binigay kong uniform sa iyo. So ayun, thank you. Ganon din kay pinantahan po namin kahapon si brother Lexton Sigwa. Ayan, maraming salamat sa iyo brother sa suporta ninyo mag-asawa. Hanggang ngayon naandyan pa rin kayo. So thank you talaga, thank you. So ayun, sino pa ba? Farmer Tani De Jesus, happy birthday sa'yo. Syempre. At sino pa ba? May babatiin tayo eh. Happy, ayan si brother pala. Happy 7th wedding anniversary kay John Roque. Ayan, brother John Roque. At kay kalimutan ko pangalan ni si nasa dulo ng dila ako brother.
Ayan, pasensya na. Basta yan, happy wedding anniversary sa inyong dalawa. Alam mo naman eh. Yan ang aking kamaretisan madalas. So ayan, happy wedding anniversary sa inyo. Saan ba kayo? Bohol ba? Ayan. Thank you brother. Uy, kakaiba to ah. Uy, tando mga ka-farmer. Sa Bicol, ang tawag dito tando. Tando nga ba? Yung pumipitik ito. Tando ba ito? Hindi ko alam. Ayan yung kumakain ng dahon na. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.